Diyos. Tayo po ay muling mapis pa ng panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na lumalapit mo, pupuwit na papasalamat sa kabutihan mo, sa iyong biyaya at awa ng patuloy mo pinagkakalog sa bawat isa. Muli, kami itinilipid mo sa lugar na ito, Lord God, upang makapulog mo yung salita. Muli po kami, papasakot sa iyo, humingi ng mga Lord God, patuloy ko, O Diyos, na yung pagkakamali namin nagawa sa isip, salita, ito po nakakalampang mo. Patuloy ko, it's us, purify us, and sanctify us, Lord. Lord, sa aming pag-aaral, Lord, ay patuloy, O Diyos, makuha namin, Panginoon, na nais mo may parating, Lord God. Makilis ka sa buhay ko ng bawat sa tulong ko ng Santong Espiritu, Lord God. At pangunahan kami, Panginoon, sa pag-aaral ng salita. Ikaw ang lumabayan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa oras na ito, Lord. At patuloy po, ikaw ang kaparangalan, ikaw ang mataas sa umagang ito, at natin namin ang tagumpay sa ating pangalan ko ng si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Isang mapagpalang mga po sa inyong mga kapatid. And kamusta po? Amen. Gusto po bang salsa? Amen. So, umaga pong ito, thankful po tayo na patuloy po ang Diyos ay nakapagpapay po sa akin. Amen? Silang Father, we glorify sa Lord Jesus Christ, glorified, and the Holy Spirit, we glorified sa Lord. Patuloy po, ating pong pag-aaralan. Last time po, we began our series about empowered to serve by laying the foundation of understanding the spiritual gift. Matutunan po natin na sa believer, as a follower of Christ, we are not only saved, but empowered to serve one another. We become a vessel, a gift, and a blessing to others. Amen. Amen. We discovered ano ba yung purpose ng spiritual gifts na pinagkaloob sa atin. Okay. Hindi lamang ito isang recognition of performance. It's all about becoming what God has designed to each and every one of us. So, pag-aaralan po natin yung empowered to serve, part 2. So, yung the-givers of gift. So, pag sinabing the-giver of gift, ito yung lumalabas sa isipan natin. Holy Spirit. Amen. Kasi pagkabasa natin yung New Testament, yan yung spiritual gifts. So, dito makikita natin yung giver. Amen. Kung paano tayo makalakad uli nagagamit natin yung gift. So we must understand kung saan nagmula yung mga gifts. So, bakit po natin kailangan malaman kung sino? Baka po kasi ma-misuse natin yung gift. Kasi meron mga tao na pinanganak na merong gift talaga. At meron naman as a continuous serving God, doon pa lang na nalalaman na meron pa siyang ganitong gift. At minsan, sa tao, ano nangyayari? Nare-represent nila yung sarili nila, hindi yung Diyos na nagbigay ng gift. Amen? So sa oras ko na ito, we must fix our eyes to the giver of gift, not just the gift, but to the giver of the gifts. But on the Lord Jesus Christ, the one who empowers, send, and sustain the gifts we carry. So tayo po, tayo po may Biblia, tayo po ay mag-class sa Luke chapter 2, verse 8 to 14. Yan na po ba kayo?
Sabi po sa Luke chapter 2, verse 8 to 14, "And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were so afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. We shall find a babe wrapped in the swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel of multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men." Amen. Glory to God. So, Christmas po ba yung so, hindi po tayo narito pag-usapan yung Christmas message. Amen. Ano, kasi there is a mystery in that chapter na binasa natin. Kaya po, let us kinig po tayo, let us open our spirit na ito pong pinag-aaralan natin ay spiritual. Are you excited po ba? Amen? So, makikita po natin dito, yung binasa natin is a heavenly announcement. A royal proclamation. Kasi po, ang nag-proclaim po yung mga angel po, sino yung naman. Ano yung makikita natin? Kasi, nung nabasa ko ito, tumatatak yung mensahe about Christmas. Nung pag pinag-aaralan mo siyang maigi, makikita mo yung deep mystery ng isang nagbigay. Amen? Nakita sino po na yung nagbigay? Yung Father. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Amen? Ano yung makikita natin dito? There is a open door by the birth of the Lord Jesus Christ. The birth that opened the doors. Sabi ko sa Luke 10:11, yung mga sa John 14, verse 6. Sabi ko sa Luke chapter 2, verse 10 to 11, "Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." So, the angelic announcement wasn't just a cute Christmas card. Amen? It was a royal proclamation. The heaven was invading the earth. Through, kanino po? Through the Lord Jesus Christ. So Jesus didn't come to improve yung buhay natin. He came to grant access to the Father. His birth was the beginning of spiritual access for humanity. Through the Lord Jesus Christ, we can access to the Father.
So sabi ko sa John 14 verse 6, Jesus brings access to the Father. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. So Jesus is not a way. He is the way. His birth was heaven opening its gate. His life was the bridge to the Father. His cross was the key. His resurrection was the proof. And His ascension was the release. So ano po ba ang difference ng Jesus is not a way, He is the way? Amen? So pag sinabi pong Jesus is not a way, He is the way. A way implies one option among many. A way, ibig sabihin, isa lang sa option ng marami. So to say Jesus is a way suggests He's one of the several valid paths to God, salvation, truth, or eternal life. Teach fit with scholastic worldview. Ibig sabihin po, ito yung idea ng mundo that all religions lead God in their own way. May kanya-kanyang daan. Ito po, ano po mangyayari dito? I-diminish. Parang yung status ng ating Panginoon Jesus, parang mababa ang tingin. Yung level of moral teaching, yung teacher, yung prophet, at yung guide natin, parang bumabalindingin sa Panginoong Jesus. Yung po yung away. Pero pag sinabi kong the way is exclusive and absolute. Jesus' own words in John 14 verse 6 make this crystal clear. Sabi po dito, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang Panginoon Jesus po, hindi siya nag-offer ng suggestion. It's an absolute claim. Declared exclusively as the one mediator between God and men. Sabi po sa 1 Timothy verse 2 and 5. The way means there is no alternate route or route. No second option. No backup plan. He alone is the path to salvation, truth, and eternal life. Ito po sinasabi sa John 14 verse 6. Theologically, the way fulfills all other attempts to reach God. Jesus isn't pointed toward a road. Siya na po yung daan. Hindi po siya nagtuturo ng katotohanan, kundi siya na yung katotohanan mismo. It doesn't give life. Siya po ang ating buhay. So other ways, good force religion, law-keeping, ito po yung nagpo-fall short sa ating Panginoon Jesus. Ang ating Panginoon Jesus, siya po ang nagbigay, nagbayad ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Siya yung naging bridge, ulay natin, yung sagap na nawala between God the Father and humanity. Iba po yung away and the way. So yung away po, isa lamang sa mga option para sa marami. At yung the way is absolute claim. Only. Amen? Wala nang iba, kundi siya lamang talaga. So to summarize po, away, one of many possible paths. Ano yung nagiging resulta nito? It will result at confusion.
compromise, and spiritual error. While the way, the one and only path to God leads to salvation, truth, and life eternal. So, how can you benefit from the birth of the Lord? Ano yung makukuha natin benefit sa ating Panginoon? The birth of the Lord was not just, oh, the Savior's born. Amen? Hindi lamang ipinanganak ang ating Savior. There was something that was delivered unto men. Merong isang daan na nabuksan, a portal, na ipinakita ng Panginoong Hesus. Ito po ay isang halimbawa na ang Panginoong Hesus ay nagsabi sa kanila, sino ako sa tingin ng mga tao? Ito po. May nagsabi na, you're a prophet, you're Elias. Amen. Ano sagot po ni Pedro? Peter said, no, you are the Christ, the Son of the living God. Amen. And Jesus looked and said, listen, flesh and blood did not reveal this unto you, but my Father. Kung mapapansin niyo po, sa mga past history po ng bago dumating ang panahon ng ating Panginoon Jesus, no interaction between the Father. Nagkaroon ng interaction nung dumating ang ating Panginoon Jesus. Amen? Sabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, flesh and blood not reveal this unto you, but my Father. Ibig sabihin, ang Panginoon is ang Ama na nasa langit, siya ang nagbigay ng sagot kay Pedro. May pipiling kung sino ang Panginoong Jesus. Amen. Walang record na nagsabi na, I am your Father. Pero po ba? Wala naman po, kundi nagsalita ang Panginoon Jesus dito, flesh and blood not revealed unto you, but my Father. Ibig sabihin, naroon na po, merong interaction ang Ama sa panahon iyon. Dahil po sa ating Panginoon Jesus. Makikita po natin dito that there are very important in the lifetime of men. And there are two things that are extremely important in the life of men. Ano po yung makukuha natin dito? The two divine moments, birth and departure. Sabi sa John 16 verse 7, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. The birth of a person and the departure of a person. The birth of a person and the departure of a person. So, nung pinanganak ang ating Panginoon Jesus, ano po ang naging open? There is an open or a door to God the Father, which is the blessing that you can receive. Ito po. Simply by entering into the world, there are some blessing you can receive from somebody by them leaving the world. Ibig sabihin, merong blessing kang makukuha kapag merong ipinanganak at merong din blessing na makukuha kapag ikaw ay nag-depart. Ano pong example nito? Sa panahon po ni Isaac, yung almost time niya na po at alam niya nang siya ay mawawala. Sinabihan niya si Esau, din po, na siya ay mangahoy.
Para po alin po, na siya ay makakain at siya ay mabusog at siya ay ma-bless. Maibigay yung blessing. Amen. At alam naman po yung sumunod na mga nangyari. Ibig sabihin po, pag tayo na alam ni Isaac na siya ay mawawala na, kailangan niyang maibigay yung blessing. Amen. May transfer. Kumbaga, merong tutol. Okay? Para ma-transfer. Merong way. So, the two divine moment, birth and departure, ang Panginoon Jesus po, His birth gave us access, His ascension gave us power. Ito yung makukuha natin. The two divine turning points. His birth gave us access and His ascension gave us power. Amen? Yung birth po ng ating Panginoon Jesus, nagbigay ng way o open na magkaroon tayo ng access sa Ama. At sinabi po dyan sa John 16:7, His ascension gave us power. Sabi po dito, it is for your good that I am going away unless I go away, the advocate will not come to you. Amen? Kapag hindi umalis ang Panginoong Jesus, hindi darating yung isa pa, yung helper, yung advocate. Amen po? Kaya, sabi ng Panginoong Jesus, ang ating Panginoon, it is good for me to go. Para yung sa sunod ay makakakito. Amen? At siya, ang ating Panginoon Jesus, na-fulfill niya to. Amen po? When Jesus returned to the Father, He sent the Holy Spirit to dwell in us permanently. Sabi po sa Ephesians 4, chapter 4, verse 8 to 11, wherefore He said, when He ascended up on high, He led captivity captive and gave gifts unto men. Sino po yung nag-ascend sa heaven? Si Christ. Ano po ang sumunod? He led captivity captive and gave gifts unto men. Amen. Nagbigay siya ng gifts. Now that He ascended, what it is, but He also descended first. Makikita natin, sinasabi niya, descended first. Sino din po yun? Di ba si Christ? He's come to the Father. At lumabas siya sa ating Ama. At yung ating Panginoon Jesus, babalik siya, ascended from all heavens. Ibig sabihin po, ang ating Ama is above all heavens. Hindi siya kayang isirate sa heaven. Kasi nga po, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, ang ating Panginoon Jesus is outside of space-time. Hindi siya kayang isirate sa heaven. Kaya He ascended above the heavens. Ang ating pong Panginoong Jesus, naroon na siya sa kanang mutlukan ng ating. He fulfilled His assignment. Bumaba na ang Holy Spirit at nagbigay siya ng gift sa mga tao. Amen po? He that descended is the same also that descended up far above all heavens, that He might fill all things. Yan po. Amen po. And He gave some
apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Please, ito po ay hindi lang talent o skill. Ito po mismo ay nagmula sa ating Panginoong Yesus. Ano po ang kailangan nito? Bakit merong ganitong pinagkakalog ang ating Panginoong Yesus? To establish the church and to equip the leadership of the church. Para po sila ay ma-equip yung mga leaders at sila po ay ma-equip din po yung mga sa katawan. Para po mag-serve yung world. Paligtas. Kaya nga po, di ba, kapag tayo ay na-equip na, anong ginagawa? We share the Word of God. Lumalabas tayo. We evangelize. We share the Word of God sa ating kapitbahay, sa ating kapwa, through social media, sa workplace natin. Kasi na-equip tayo, nalaman natin kung sino yung naging daan para sa ating kaligtasan. Kaya po, question po, yung gift ba na ito ay alam natin? Yung nasa sa atin at pinagkaroon sa atin ang ating Panginoon Jesus. Yan po yan. Kailangan na natin mag-discover kung ano yung talagang gifts natin. Amen po. Number 3. Sabi po sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave Him the power to become the sons of God. You are now the gift. Sabi po ako sa katabi, you are now the gift. So receiving Christ is just isn't just about escaping hell. It's about becoming a child of God and with identity, authority, and purpose. So tayo po inarito to equip at ma-identify natin kung ano meron tayo o anong gift ang may pinatulog sa atin ng Panginoon Jesus. At meron tayong yung purpose natin. Hindi lang tayo nakakinig, hindi lang tayo maatin tumiligo, merong purpose po ang bawat isa atin. Kaya po tayo narito upang malaman kung ano ba yung purpose natin. Kaya po, hindi lang tayo narito, hindi lang tayo dito ng mga naligtas, kundi kung ano ba yung nangyari sa atin. Hindi lang tayo naligtas na naligtas ka pero alam mo yun, andun ka pa din. Tiniklaim natin na I am saved. Pero yung way mo ay ganun pa rin, hindi nagbabago. Baka ibang saved yung nakuha mo. O hindi mo talaga totoong natanggap ang Panginoon Kristo. Para masabi mo lang na ikaw ay na-saved. Hindi lang yung naghihintay ka, I am saved. Kaya naghihintay ka lang. Hindi ka kumikilos. Kasi po yung pagkaligtas, it brings you you are being born again. Ibig sabihin ng born again, born from above. Born of the Spirit. Nang tanggapin natin ang Panginoong Yesus, we are being given a new life. Sabi po sa Romans 8:19, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the Son of God. You are not accident. You are not invisible.
You are the gift. Kaya po, tayo ay hindi lang naligtas. Ikaw po ay isang regalo. Regalo sa iyong pamilya, regalo sa iyong kapwa, regalo sa iyong katrabaho, regalo ka sa church, sa iyong mahal sa buhay. Kaya po, hindi na kailangan maghintay ng marami pang sermon. Kailangan tayo ang hinihintay na mag-manifest yung gift na ipinagkulog sa atin ng Panginoon Jesus. The power to become the sons of God through the Lord Jesus Christ. The power to become. May pinagkaloob sa atin yung power. At magamit natin yung power na yun with authority to preach the good news. To save the broken-hearted. To shackles off the chain that binds the poor. The Lord Jesus Christ fulfilled it. Amen. Yun nga po yung pinag-aralan ng Pastor Nick kanina. Jesus fulfilled it by, by preaching the good news. Good news by helping the poor, feeding the poor, healing the... Nang dumating ang ating Panginoon Jesus, yung mga inaalihan ng demonyo, yung may mga sakit, parang naging normal na lang. Pagdating niya, pagtapak pa lang niya sa lupa, ang mga inaalihan ng demonyo, ano po, natatakot na, nanginginig. Natatakot na sila ay paparusahan. Kung mapapansin niyo po nang sila ay dumating sa isang lugar na merong inaalihan ng demonyo. Ilan po yung nakasahin sa kanya? Legion. Lumapit. At ano nangyari? Sila ay nanginginig sa takot. At humingi na sila ay pumasok sa baboy. At sila po ay tumatot sa Panginoon. Kita niyo po yun, ang dumating ang Panginoong Jesus. Yung mga na inaalihan ng demonyo, yung may mga sakit, ay gumagaling. Kaya po mga kapatid, if you are being equipped by the Word of God, through the guide of the Holy Spirit, you can heal. You have the power to become the Son of God para alisin ang nagpapahirap sa tao. Kaya nga po yung prayer na dumadating sa ating page, gawa po ng ating Panginoon. The way na tayo lumalapit sa Kanya, lalapit natin yung mga prayer request na ito. Ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang gumagawa, at nakikita naman po natin yung testimony ng bawat lumalapit sa Panginoong Hesus. Sila ay gumagaling, yung relation, unti-unti nag-restore, healing, gumagaling. Amen? Ang bawat isa sa atin, pinagaling ng Panginoong Hesus. Niligtas ng Panginoong Hesus. Dapat po ba kayo? So, sabihin ko sa inyo, you are not accident. You are not invisible. You are here. Amen? Sa pangapat po,
the gift of Christ and the Holy Spirit. 1 Corinthians 12, Ephesians 4:11. There are two kinds of divine gifts. Una po, spiritual gifts. Yung ating pinag-aralan nung nakaraan po. Nakapanood po din wisdom, healing, prophecy, faith, etc. Ito po yung mga regalo to empower the believers to ministry supernaturally. Kaya huwag po kayo matakot kung ikaw po ay nagsalita sa iyong kapatid at siya ay gumaling. Amen? Ibig sabihin po, ang Diyos ay nasa iyo. Ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. At ikaw ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang kararangan. Mag-glorify ang Ama, mag-glorify ang Panginoong Hesus, at mag-glorify ang Holy Spirit. Hindi sa sariling ating lakas, hindi sa ating sariling talento o skills, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangalawa po, Ephesians 4:11, He gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. People give. Ang ng ating Panginoon Jesus. These are people themselves assigned to equip the church. Ito po yung nag-equip sa church. May iba't ibang assignment sila. Being formed, being equipped by this, the gift na pinagkaloob ng Panginoong Hesus para din po tayo ay manamit sa ikalalagot ng bawat isa. Hindi lang ang ating pastorin ang lalagot, hindi lang ang ating pastorin o sinong pamansa dito sa atin, kundi ang bawat isa sa atin ay lalagot at magmamature spiritually. Hindi tayo mananatili. Huwag tayong pumayag na hindi tayo lumago. Baka magulat na lang tayo ay magulat. Paalis. Yun ang huwag natin hayaan na mangyari sa buhay natin. Let us keep striving. Magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Ang Holy Spirit nandiyan po. Let us strive to study the Word of God. At sabi nga po ng ating Brother Mark, it will give you the peace of mind, clarity. Ang simulan natin tanggapin ng Panginoon Jesus is our Prince of Peace. Kung meron kang problema, ang mga pinagdadaanan mo, you have rest. Meron kang kapahingahan sa ating Panginoong Hesus. Huwag mong suluhin. Huwag natin suluhin ang laban. Nariyan ang Panginoong Hesus. Tayo makipag-aralan sa Kanya. Kaya po, He gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. You are either being edified by a gift or becoming a gift to others. Yan po. Kaya po tayo po ay na-edify para tayo ay maging gift din po sa kapwa. Sa bawat isa. Ano po, panglima po. Access changes everything. Sabi po sa John 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. To be born again is to be born from above, not just changed, but recreated for the kingdom. When Jesus was born, a door to heaven opened. When He ascended, realms of power and identity open. Amen. Na-open ang door sa Ama. Na-open yung door sa power. Holy Spirit. Kaya po, question po,
Ano po yung na-open sa inyo? What realm of influence has God unlocked sa buhay po ng bawat sa atin? Naging question po ba natin sa sarili yun? Ano yung naging nabuksan ng ating tanggapin? Anong nabuksan sa buhay natin spiritually ng ating tanggapin ng ating Panginoon Jesus? Maraming giver, merong in prayer, preaching, teacher, prophesy. Ano po ang nabuksan sa inyo? At saan ka dinadala ng Panginoon para magamit mo ang gift na yan? So, saan natin ginagamit yung gift? Saan tayo dinadala? Nagagamit ba natin yung gift na ito? Or tayo ay paglabas ng Diyos? Wala. Amen. We are being equipped to share the Word of God. At mapulpil natin yung kalooban ng Diyos, yung identity na binigay sa atin, purpose na binigay sa atin, yung spiritual gifts na binigay sa atin, ay magamit sa kaluluhati ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sabi po, sa pangwakas po natin, you are the gift now. So, God sent Jesus to the world, but now He sent you. Amen? Sabi po sa John 20, verse 21, you are a gift to your family, bringing peace and godliness, a light in your workplace, reflecting Christ with integrity, a spiritual doorway for others, helping them find access to God through your witness. Sabi po sa Romans 8:29, to be conformed to the image of His Son, the Lord Jesus Christ. So, ito po yung goal na hindi lang tayo naligtas, but to be look like Jesus Christ. Amen po? So, ang challenge po is live as the gift God has given to us. Sabi po sa Romans 8:19, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. So, the world is waiting not for more religion, but for real sons and daughters of God walk in their calling. At tayo po riyon. Kaya po, sabihin ko po sa inyo mga kapatid, isip ka na. Tayo tapos na. Joke lang po. So, the world is waiting not for more religion, but for real son and daughter to manifest. Para po tayo ay magamit sa kaluwalhati ng ating Ama, Anak, at ang Espiritu. So, paano pa lang po? Una-una, discover the gift within you. Let us ask God, what has God placed in me, in you, para magamit tayo, para maging pagpapala tayo sa iba. At pangalawa po, na huwag natin sabihin tayo ay bata pa, na tayo ay too broken, too late na, tayo matanda na. You are exactly what God wants you to use. Amen? Walang bata, matanda, kahit ikaw ay broken-hearted, kung ikaw, kung ano pa ka man, kaya kang gamitin ng Panginoon. Amen? Are you ready? Amen.
So dedicate your gift to serve others, serving your family, your church, and your workplace. Use your spiritual gifts and personal talent not for status. Ito po yung pangkainatan natin. Gamitin natin yung spiritual gifts natin, hindi para sa ating pansarili. Napakanatunti. Maging blessing tayo sa iba at mapangalan kung sino ang nagbigay nito sa atin. Ito. So display the character of Christ. Being a gift is not just about doing great things, it's about becoming like the Lord Jesus Christ. Amen po? Conformity to Christ is the highest expression of gifts, sabi ko sa 8:29 ng Romans. Kaya po, ito yung magandang regalo po sa atin na tayo pinagkalooban ng Panginoong Yesus ng spiritual gifts through Holy Spirit. Ang una pong nagbibigay sa atin, ang Ama, the giver of gift. Ang Ama, binigay ang kanyang anak, at ang anak, binigay ang Santong Espiritu, at ang Santong Espiritu nagbigay sa atin ang spiritual gifts. Amen? This is to empower every one of us to serve one another. So, ginagawa po ba natin? Okay? Gawin natin. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi sa ating sarili lang. Kaya po, we are being conformed na tayo ay magamit, makita yung character ng ating Panginoon Jesus sa buhay natin. Like Christ. Kasi po, kapag ikaw ay nagamit ng Panginoon Jesus at ikaw ay nagpagamit, you are being blessed by God. Not material, kundi spiritual. You are being alive. The Lord Jesus Christ is our life. At tayo po ay kanyang. We are also the light. Kasi ang ating Panginoon Jesus Cristo ay nasa atin. Kaya kapatid, kapag ikaw ay lumabas dyan, ikaw ay nagdiliwanag, walang magagawa sa iyo ang kaaway. Amen? Kasi po, nung panahon po ng ating Panginoon Jesus Cristo, may nagpapalayas. Wala pang Holy Spirit, pero sila ay nagpapalayas ng demonyo. At yung mga apostol naman, sinasaway yung nagpapalayas din sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ayan po. How much more po ngayon kung nasa atin sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na nasa atin, that is impossible. Our faith in continuous driving the Lord sa ating Panginoon Jesus. Amen po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang ka aming Diyos naman na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, at kami ay Santong Espiritu, kami pinagpapuri, nagpapasalamat sa oras ito, Lord, na patuloy ikaw ang Diyos ang mataas, madakila, maparangalan sa oras ito, sa katagumpayan na nangyari sa iyong gawain, sa bawat isa. And we thank you, Lord, sa gift mo, the Father, through the Lord Jesus Christ, through Holy Spirit. Lord, I pray, Lord God, na maggamit mo kami, Panginoon, ang gift na ito na pinagpaloob mo sa amin sa ikarangal ng Panginoon, sa ikarangal ng iyong pangalan. Continue to guide us, mold us, and equip us. Sa tulong po na yung salita, sa tulong po sa paggabay ng iyong Santong Espiritu, Lord. At hayaan mo, Lord, na magamit kami, Panginoon, na may kalakasan. Magamit kami, Panginoon, yung identity na pinagkaloob mo sa bawat isa namin, Lord. Na mapagsilbihan namin ito, Panginoon. Mapagsilbihan ang kapwa, Panginoon, na hindi lang kami ang maligtas,
kundi ang iba pa na nangangailangan ng kaligtasan. May share ka namin, Panginoon, kung gaano ka kabuting Diyos kadakila na mahal mo ang bawat isa sa amin. Na iyong pinagkaloob ang iyong anak, the Christ, Panginoon, the Lord Jesus Christ, as our Savior. You bring us out from the kingdom of darkness. You have brought us, Panginoon, in the kingdom of light. Salamat, Panginoon. Dahil kilala mo ang bawat isa sa amin at niligtas mo kami. Kasi tuwing kami ay nalulugmok sa pinagdadaanan namin, Panginoon, Ikaw, Lord, ang siyang nag-lift up sa bawat isa. Sa tulong na iyong salita, kami nakakalaya. Natalaman namin ang katotohanan na Ikaw ang daan, ang katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan. We thank you, Father, for the gift of the Lord Jesus Christ and the gift of the Holy Spirit that you have empowered to every one of us. Salamat, Panginoon, sa katagumpay na yung duwan sa umaga ito. Ikaw ang mataas, madakila, at parangalan sa oras ito, Panginoon, sa bawat buhay ko ng bawat isa. Ito po ang aming samang dalangin sa dakilang pangalan ko ng anak na si Jesus. Amen. Amen.